TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta.
Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Lunes, ika-26 sa buwan ng Enero. Welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang ating headlines. Patay sa lumubog na barko sa Basilan, 18 na ayon sa Philippine Coast Guard. Balitang ooperahan si Pangulong Marcos dahil sa tinatawag na diverticulitis, itinanggi ng Malacanang. Senador Bato de la Rosa pinayuhang wag nang tumanggap ng sweldo. Isinumiting flood control coordinates sa dating DPWH Secretary Bonoan, makitaan ng discrepancies ng ICI. Final control project sa Kandating Arayat, Pampanga, pinaimbestigahan ng DPWH. Kontratista posibleng managot. PNP CIDG nakatanggap na ng 40 tip sa manhunt operation laban sa gambling tycoon na si Atong Ang. Petition for certiorari ni Curly Discaya submitted for decision na. At mag-live-in partner patay sa aksidente sa lalawigan ng Quezon. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli, magandang hapon Pilipinas. Natuklasan din ng Independent Commission for Infrastructure ang tinatawag na discrepancy sa isinuping grid coordinate ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na makaapekto sa kanilang nagpapatuloy na investigasyon. Sinabi ng isang ICI official sa DZRH News, ito yung multi-year programming scheduling na nakuha ng PNP CIDG at isinumite sa naturang komisyon. Maaari anyang isaalang-alang sa investigasyon ngayon ang kalidad ng mga proyekto o kung sumunod ba ito sa detailed engineering design at kung ito'y overpriced na kumpleto o may variation o pagbabago sa implementasyon kumpara sa original na plano ng proyekto. Idinin ng ICI official na ayaw nang magpabanggit ng pangalan, babagamat na itayo sa ibang lugar, maaari pa rin itong may tuturing na ghost project dahil hindi tutugma sa isinumite sa budget deliberation. Maliban na lamang anya kung mayroong aprobadong modification o variation mula sa mas mataas na otoridad sa loob ng DPWH. Gayunpaman, kung hindi raw ito may tuturing na ghost project, ang susunod na hakbang ay tukuyin kung pumasa ba ang proyekto
sa mga itinakdang pamantayan. Meron tayong 15 minuto sa makalipas ang alas 2 ng hapon na. Kayo nanonood at nakikinig sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Bubuo ng Special Investigation na Task Group ang PNP para malutas ang kaso ng pananambang sa alkalde ng Sheriff Agwak sa Maguindanao del Sur. Ayon kay Acting PNP Chief General Jose Artates Jr., pangunahing misyon ng task force na matukoy at maaresto ang mastermind sa pag-ambush sa convoy ni Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Inatasan ni Artates ang Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region na tugisin ang lahat ng responsable sa nabanggit na krimen. Bagamat nakaligtas si Mayor Ampatuan sa ambush, nasugatan naman ang dalawa sa kanyang security escorts. Napatay naman sa hot pursuit operation ang lahat ng 4 na suspects. Mamasukol ng mga pulis habang lulan ng kulay puting Suzuki minivan. Matagpuan sa loob ng sasakyan ang matataas na kalibre ng armas na ginamit sa pananambang. Samantala naman, pinag-uusapan pa ng kampo nila dating Congressman Mike Defensor kung itutuloy pa ang pag-hain impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kamara. Sa panayam po ng programang 2x2, sinabi ni Defensor na siya mismo itutol sa pag-hain pa ni ikatlong impeachment complaint. Dahil kita naman noon na hinaharangan ng iba pang mga grupo na maghain daw po ng reklamo bukod sa nauna ng tinanggap na complaint mula kay Attorney Andre De Jesus. Mahalagang maimbestigahan din ang impormasyon na nakabili ng bahay sa South Forbes sa Makati City si dating House Speaker Martin Romualdez na ang naging kontraktor ay si Curly Vizcaya. Ito'y sa kabila ng pagharap ng 2 testigo sa Senate Blue Ribbon Committee at itinuro si Romualdez na siyang nakabili ng bahay batay umano sa pahayag ni Vizcaya. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, kailangan ng dokumento na magpapatunay sa mga akusasyon laban kay Romualdez. Sa ngayon, ayon sa Senador, ang malinaw na may direktang pagkakasangkot sa anomalya sa flood control ay ang nagtatagong si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dahil sa record ng DPWH ay napatunayang bilyones na ang proyekto na nakuha ng mga kumpanya nito sa SunWest Corporation at Hightone Construction Corporation, kung saan ilan sa mga ito ay, kundi substandard, ay Ghost Project. Samantala, ihanda ng bulsa. Ito na, ihanda mo na ra bulsa mo, partner. Ganun ba? Kasado na hanggang higit pisong taas presyo sa mga petroleum products bukas Enero 26. Sa magkakaiwalay na anunsyo ng mga oil company, tataas na po ng 40 sentimos ang bawat litro ng gasolina, habang piso at 40 sentimos naman sa bawat litro ng diesel. May pagdaas din ang kerosene, 80 centavos per liter. Yun eh. Ganun ba? Wala na bang bawas yun? Wala ko, napainom ka na ng kape. Samantala, submitted nung nakaraang linggo ang sabi ang pagtaya taas baba. I mean, oo, tataas pero almost 1 peso lang di ba? Oo, tapos pero yung baba sa gasolina 5 centimos. Ngayon, magkano? Mahigit piso? Na paniwala ng DOE. Ewan ko, ayaw ko sabihin na sinungaling sila eh. Sa oras na 19 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon, na submitted for decision na ang iniharap na petition for certiorari ng kontratistang si Curly Vizcaya. Ayon sa legal counsel niya si Attorney Cornelio Samaniego III, umasa ang kampo na kakatigan nito ng Pasay City Regional Trial Court. Orasan niya pumabor kay Vizcaya ang desisyon, dapat nang palayain si Curly ng Senado
na pinatawan ng kontempt simula noong 1 taon. Matatanda una nang binasura ng hukuman ng habeas corpus petition ng kontratista dahil hindi umano napatunayan na walang sapat na legal na batayan ng Senado sa pagpapataw ng contempt laban sa kanya. At ngayon, sa rapido ho ng mga report, yung daw hong namatay sa lumubog na barko sa Basilan, umakyat na raw po sa 18. Ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy G! Lakay Ray, nagpapatuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa lubog na passenger cargo vessel na NB Krisa Kerstin 3 malapit sa Balok Island na Basilan madaling araw na Lunes, January 26, habang umakyat na sa 18 ang naitalang nasawi. Sakay ng barko ang 332 pasahero at 27 crew. Na mangyari ang insidente bandang 1:30 habang biyaheng Sulu mula sa Zamboanga City. Bata sa pinakahuling datos mula sa Coast Guard, Southwestern Mindanao, as of 11:21 ng umaga. 317 ang na-rescue, 18 ang nasawi at 24 pa ang nawawala. Kasama sa search and rescue operation ang mga commercial vessel, ang Forces of the Philippines at mga lokal na pamalaan sa Basilan at Sulu. Ayon sa PCG, wala pang naobserbahang oil spill sa lugar. Patuloy ang monitoring at rescue operation at inaasang magbabago pa ang bilang habang nagpapatuloy ang operasyon. Ito si Boy Gonzales para sa Bisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, balita ang operahan ng Pangulo dahil naman sa diverticulitis, colitis. Itinanggi ng palasyo. Report mula kay RH14, Let Narciso. Miss Let. Pero tinawag ng Malacanang na fake news ang kumakalat na balitang ooperahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kanyang diverticulitis. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Tirel Castro na hindi totoo ang naturang ulat. Ayon kay Castro, maayos lang ang kondisyon ng Pangulo at tuloy ang pagtupad dito sa kanyang mga tungkulin. Sa katunayan, back to normal na anyang schedule ng Presidente na ngayong araw ay may meeting sa Economy and Development Council. Noong nakaraang linggo ay na-hospital ang Pangulo matapos makaranas ng discomfort. Samantala, inanunsyo ng Malacanang na matatanggap na simula ngayong buwan ng mga kawani ng gobyerno ang kanilang dagdag sahod o ang third tranche ng salary standardization. Ayon kay Yusek Castro, base ito sa National Budget Circular 601 na inilabas ng DBM, alinsunod sa EO64 na layong pagandahin ang kalagayan ng mga government employees at palakasin ang civil service. Ang salary increase ay ibabase sa salary grade ng bawat empleyado ng pamahalaan as of December 31, 2025. Saklaw nito ang mga regular, casual, contractual, gayon din ang appointees, elective, part-time o full-time man sa executive, legislative at judicial branch. Ito sila Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Senador Bato de la Rosa, pinayuhang wag nang tumanggap ng sweldo habang nananatiling absent sa kapulungan. Ibalita mo yan, RH number 28, paring Raymond Taas. Paring Raymond. Paring Romel, pinayuhan ni Senate President Vicente Tito Soto III si Senador Ronald Bato de la Rosa na huwag nang tanggapin ang kanyang sweldo. Paraan ito pang mabawasan ang mga reklamo laban sa kanya ng ating mga kababayan. Sabi ni Soto, kung siya ang nasa lagay ni de la Rosa, ay hindi na ito tatanggap ng sweldo dahil ganito ang nangyayari kapag ordinaryong mamamayan o manggagawa ang hindi papasok sa trabaho. Sa ngayon ay wala pang rules ang Senado hinggil sa mga hindi pumapasok na mga senador, lalo na sa operasyon ng kanilang opisina. At sa mga nakalipas na mga kongreso ay may mga senador at congressmen na hindi pumapasok ngunit sumusweldo at wala namang nag-question sa kanila.
Nagtataka si Soto kung paano nakapirma si De La Rosa sa minority report na isinumite noong buwan ng Disyembre. November 11 nang simulang hindi pumasok si De La Rosa matapos ihayag ni Ombudsman Boying Remulla na may warrant of arrest na ito mula sa International Criminal Court o ICC, ngunit tuloy ang operasyon ng kanyang opisina. Ito si RH 28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond. Samantala, Majority Leader Sandro Marcos mag-inhibit daw po sa sandaling dinggin na sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Pangulong BBM. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray Romel mag-i-inhibit si House Majority Leader Sandro Marcos bilang chairman ng House Committee on Rules sa anuman discussions, deliberations, and proceedings sa sandaling talakay ng impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero nibilaw ni Marcos ang pag-i-inhibit na hindi makaapekto sa kanyang tungkulin bilang House Majority Leader. Ayon kay Marcos, committed siya na gampanan ang kanyang mas malawak na tungkulin sa Kamara para maprotektahan ang institutional integrity and public trust. Sabi ni Marcos, tungkulin ng Kamara na sa ilalim ng ating saligang batas na aksyonan ang mga sinasampang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos o sinumang impeachment officials o impeachable officials. Bilang majority leader, binigyang diin ni Marcos, tungkulin niya na i-refer ang impeachment complaint sa House Committee on Justice sa sandaling mailagay na sa calendar of business ng Kamara at mabasa na sa plenaryo. Sabi pa ni Congressman Marcos, dapat dinggin ng Kamara ang anumang isasampang impeachment complaint laban sa sinumang impeachable officials, maging ito man ay laban sa kanyang ama. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Department of Foreign Affairs nababahala. Inalaman ng tumitinding sagutan sa pagitan ng embahada ng China at ng ilang mambabatas. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss K. Kasamang Romel, kasamang Ray, nagpahayag na matinding pagkabahala ang Department of Foreign Affairs o DFA sa tumitinding palitan sa pagitan ng embahada ng China sa Pilipinas at mga mambabatas naman natin o mga senador, partikular na ang sagutan sa pagitan ng Chinese Embassy at ni Senadora Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Dahil dito muling iginit ng DFA ang kanilang mga naunang pahayag ng suporta para sa mga opisyal ng bansa na ginagampanan lamang kanilang tungkulin na ipaglaban ang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Bagamat kinikilala ng kagawaran ang kahalagahan ng pagpapahiwatig ng iba't ibang pananaw ukol sa mga issue na nanawagan ng DFA sa isang mahinahon, profesional at magalang na diskurso sa pampublikong platform. Nagpaalala rin ng DFA sa paggamit ng akmang lengguwahe at aksyon na hindi makakaapekto sa diplomasya at pangangasiwa ng tensyon sa maritime domain, bagkus ay makakatulong sa kolaborasyon sa mga sensitibong issue. Nag-ugat ang naturang sagutan matapos magkaroon na naman ng tensyon dahil umano sa paggamit ng high-pressure water cannons at mapanganib na maritime maneuver sa Philippine o laban sa Philippine vessel sa West Philippine Sea kamakailan. Dahil dito nagsagutan ang kampo ng China at Pilipinas na umabot sa pagdepensa naman ng mga nabanggit na senador. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Karen Oyong. Charlie Atongang itinuturing pa ring armado at mapanganib o armed and dangerous kahit nag-surrender na ng kanyang mga baril. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay Ray, hindi inaalis ng pambansang pulisyan Taguri sa negosyanteng si Charlie Atongang bilang armado at mapanganib. Ito'y kahit na nagsuko na ng baril ang kanyang kampo habang siya'y patuloy namang hinahanap dahil sa umanay kidnapping with homicide sa higit 100 missing sa Bungeros. Sa panayam dito sa Camp Crame, sinabi ni CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi na hamon pa rin sa PNP ang pera at impluensya ng gaming tycoon. Kaya kahit ang nagnotaryo hinggil sa nawawala umanong baril yang ay pinasabihan na rin ng CIDG bilang bahagi ng kanilang akbang o ng wanted. Pakinggan si Colonel Giagi. Sa nagnotaryo to bring yung pertinent documents. Kailan ito
kailan ito isinabit, ano pa yung mga dokumento to support anong nangyari doon sa nawawalang isang baril at totoo ba na dinotaryo nila ito. So we are waiting until Wednesday, sir. Kabilang sa mga una ng sinorender ng mga abogado ni Ang ay ang Colt rifle na 5.56 caliber, Glock 9mm, Sig Sauer 9mm, Smith & Wesson caliber 38 revolver at 9mm pistol. Hindi pa kasama rito ang 260 caliber rifle na nawala umano noong October 2025. Samantala, umabot na nga sa 40 tip sa hotline na natatanggap ng PNP na nakapag-operate naman na sa 14 na lokasyong pawang mga nag-negatibo sa resulta. Wala pa rin sightings o hindi pa nahanap o nakikita sa ibang bansa si Atong Ang sa kabila ng unang inilutang na maaaring siya ay nasa Cambodia o bansang Thailand. Ako naman si Edniel Parrosa para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malacanang wala pang utos na buwagin ng ICI. Report ng komisyon kay Pangulong Marcos, isinasapinal na. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay Romel, wala pang opisyal na kautusan ng Palasyo ng Malacanang para buwagin ang Independent Commission for Infrastructure o yung ICI. Ito ang sinabi ni ICI Executive Director Atty. Brian Usaca sa gitna ng ugong na lulusawin na ang komisyon pagpatak ng 1 ng susunod na buwan. Ayon pa kay Usaca, isinasapinal pa nila ang report sa Pangulo na naglalaman ng mga nagawa nila mula ng itatag noong September 11 at para na rin maging gabay sa pagtukoy sa mga susunod na akbang para sa komisyon. Bagamat hindi maipagpatuloy ng Independent Commission yung opisyal nilang operasyon, kagaya ng pagsasagawa ng mga hearing, pumapasok pa rin sa kanilang tanggapan yung mga opisyal kabilang si Chairman Andy Reyes. Patuloy raw sila sa pagproseso, pag-organisa, pagdokumento at pangangalaga sa lahat ng record at ebidensya na nasa kanilang kustodiya ngayon. Noon pang December 15, 2025, ang huling pagdinig ng ICI na hindi pa muling nakapagsusumite ng case referral sa tanggapan ng Ombudsman. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. DSWD kumilos na raw para tulungan ang pamilya daw po ng mga biktima ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Report mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Ray, naghatid na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Office 9 ng mga pagkain at suporta sa 137 bilang ng unang nasagip na mga pasahero ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Ito'y kasunod ng atas ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kay Field Office 9 Regional Director Ridwan Hajimudin na asistihan at pabigyan ng agarang tulong na kailangan ng mga biktima. Bukod sa kahong-kahong mga ready-to-eat foods, pinahanda na rin ni Secretary Gatchalian ang iba pang karagdagang tulong kasamang medikal sa mga nasugatan at suportang pinansyal para sa mga pamilya ng mga namatay. Nasa lugar na ngayon ang quick response team ng DSWD para sa assessment at paghatid ng kagyat na tulong. Sabi ni Gatchalian, handa na rin ang ahensya para sa burial assistance sa mga nasawi. Sa huling report na hawak ng DSWD mula sa ground, nasa 137 na ang na-rescue isinasailalim ng mga social workers sa psychosocial debriefing. Sa official report na nilabas ng Philippine Coast Guard bago mag-alas 12 ngayong tanghali, mayroong kabuang 359 na pasahero kasamang 27 crew ng MV Tricia Kirsten 3. Sa bilang na ito, 317 na ang nasagip, 18 namatay, habang nasa 24 na katao pa ang ngayon ay pinaghahanap. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang barbero na kinasuhan ng rape sa Tacloban City, arestado sa Las Piñas. Ibalita mo yan, RH number 27, Mr. Noche. Kakas, Mr. Noche. Robel at Lakay Ray, arestado ang barbero matapos sa silbihan ng warrant of arrest sa lungsod ng Las Piñas. Inilala ang akusado na si alias Boy, 41 anyos, kasakalukuyang nakatira sa barangay Talon 1 sa lungsod. Ayon sa report ng Las Piñas City Police Station,
isang coordinate police operation ng Las Piñas at Dulag Leyte Municipal Police Station. Nasukol si alias Boy na top 2 most wanted person sa kaso sa Tacloban City na qualified rape na walang piyansa. Hinihintay na lang ang commitment order ng korte para maibalik ang akusado kung saan nag-originate ang kanyang kaso. Arit sa 27 na tikakas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Noche. Isa namang lalaking may kasong rape at acts of lasciviousness sa Valenzuela. Natiklo. Report mula kay Edwin Duque. Edwin. Tama na kay Ray Swak sa kamay ng Valenzuela Police kanina. Ang isang lalaking suspect sa kasong rape at acts of lasciviousness. Nilala ni NPD Director General Christopher de la Cruz at suspect na si Erwin, 54 years old, residente ng residente sa lugar, kung saan ay naatuhan ito ng mga kagawad ng pulisya. Masyadong tiwala itong suspect na mahirap siyang makuton dahil sa lugar na kanyang pinagtataguan, pero ayon sa PNP, hindi makakatakas sa batas ang mga wanted dahil sa kampanya ng PNP ngayon na hanapin at panagutin sa batas ang mga suspect. Ang suspect ay may nakahain kasong paglabag sa Republic of the Fiction 5 and 6 o 2 counts of acts of lasciviousness at 3 na hihain naman sa artificial pero sa Valenzuela City. Arizona 3 at Mendoza nagulat sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Stand by yung mga balita mula po sa mga probinsya. Mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo sumalpog na po sa isang trailer truck. Patay sa Quezon Province. Isang lalaki ang pinagbabaril, patay sa Cananga, Leyte. Mananambang sa mayor ng Saripagwak, Maguindanao del Sur, Mariinhong kinundina. Mahigit sa 100,000 pisong halaga ng shabu, makumpiska sa La Union. Driver ilang pasero sugatan sa banggaan naman ng sakyan sa Roman Highway, Limay, Bataan. Halos 73,000 katao dumagsa sa highlight ng Binagyang Festival 2026. Rapido, hataw, balita. Ang nyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel para sa Fuertes. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 2:38. This time check is brought to you by Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw, katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo na amoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto MX3 na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic? MX3 Coffee Mix. Marami ang nagustuhan ng MX3 Coffee Mix dahil nga hindi ito nagkukos ng hyperacidity sa kanila o nagpapataas ng tibok
ng kanilang puso. At ito pa ay sugar-free, hindi magpapataas ng inyong asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo MX3 Coffee Mix. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpa-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Sa atin pa rin po mga balita mga kaibigan mula po sa mga probinsya. Ranchada Probinsya. Rapido Hatang Balita. Mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo abay sumalpok daw po sila sa isang trailer truck. Patay sa Quezon Province. Report mula kay Benjan Chokya. Benji? Hindi na umabot ng buhay sa hospital ang mag-live-in partner habang magkaangka sa single na motorsiklo nang salpukin sila ng kasalubong na trailer truck sa barangay Pili, Sariaya, Quezon. Sa report ng pulisya, naganap ang aksidente bandang alas 2:45 ng hapon nang biglang salubungin sa bahaging northbound lanes habang nasa tamang linya ang mag-live-in partner patungo sa city proper ng Lucena. Parihong nagtamo ng malalang sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang 46 anyos na lalaki at 39 anyos naman na babae. Mabilis naman na nagresponde ang mga rescuer team kung saan idiniklara na parehong patay at ngayon ay nakakulong na ang driver ng trailer truck sa Sariaya Municipal Jail at kakaharapin ang kasong double homicide and damage to property. Ito si Benjan Chukya nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lalaki ang pinagbabaril patay sa bayan ng Kananga sa lalawigan ng Leyte. RH number 32, Jimmy, angay Jimmy. Isang lalaki patay matapos pagbabarilin ng nakalitan sa disco party. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Josep, 33 anyos, residente ng Sitio Laray, Barangay Libertad, Kananga, Leyte. Nakilalang suspect si alias Junjun, 35 anyos, may asawa, habal-habal driver kabarangay ng biktima. Nangyari sa rin 5 ng madaling araw sa Sitio Laray, Barangay Libertad, Kananga, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, biktima at suspect nagkaalitan sa isang disco party sa Barangay Tapolite, Leyte. Nang umuwi ang mga ito sa kanilang barangay, nagkaroon ng konfrontasyon kung saan humugot ang suspect ng baril at pinagbabaril ang biktima maraming bisis hanggang sa mamatay. Tumakas ang suspect pagkatapos ng krimen, subalit na aresto sa ikinasang manhunt operation ng Kananga, Leyte PNP. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy, angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jimmy. Samantala naman, pananambang sa mayor ng Sheriff Agwak, Maguindanao del Sur, mariin daw pong kinondena. Report mula kay RH19, June Di Makutak. June. Lakay Ray, Lakay Romel, mariing kinukundina ng municipal government ng Sheriff Agwak at ng mamamayan nito ang nangyaring ambush kahapon alas 6:20 ng umaga kay Municipal Mayor Dato Ahmad Ampatuan, kung saan pinasabugan ng RPG ang alkalde habang lunan sa isang Toyota bulletproof Land Cruiser. Nakaligtas ang mayor at hindi nakapenetrate ang RPG sa level 6 na bulletproof ng sasakyan nito. Habang sugatan ang dalawa nitong security escort na sakay ng hiwalay na pickup, habang napatay naman ang 3 perpetrators at pagkatakas ng isang pinaniniwala ang sugatang suspect. Kanina umaga inihayag sa press conference si Mayor Ahmad na 5 beses niya na umano itong nakasurvive sa mga pananambang. Ipinakita pa nito sa mga kagawad ng media ang nasirang kaliwang kamay dahil sa ambush noong 2014
at kaliwang paa naman na naka-stainless dahil naman sa ambush noong 2019. Sa tanong kung may kaugnayan ba sa politika o personal grudge ang serye ng pananambang sa kanya, hindi ito diretsahang sinagot ni Mayor Ahmad Ampatuan, bagkus ay sinabing sa kabila ng mga death threats sa kanyang buhay ay tinanggalan pa umano siya ng security escorts dahilan na sunod-sunod na ang pagtatangka sa kanyang buhay. Sa sinapit ng 4 na mga suspek kung saan 3 ang napatay, napawang kabataan ang hihinayang naman ng alkalde sa buhay ng mga kabataang ito na umano'y nagagamit ng sa ganitong uri ng karahasan. Tinitiyak naman ni Mayor Ahmad Ampatuan na mas lalo nilang palakasin ng security measures sa magitan ng pagdagdag pa ng karagdagang CCTV cam na nakakabit sa iba't ibang lugar ng bayan, habang ang kapulisan at sundalo naman ay pinag-aaralan ang mga security measures sa bayan ng Sharif Aguap, lalo na ang pag-detail ng security escort sa alkalde. Mula sa Central meron na bang lead kung maaaring sino ang nasa likod? Lakay, hawak ng PNP yung result na investigation at kanina nga during the press con dumating ang commander ng ProBar at ganun din ang commander ng 6ID at nag-close door meeting at hindi mo na dinivulge sa media kung sino, anong grupo ito. But still ang mga suspect ay napatay na at maybe yung mga pamilya Lakay ay isa sa mga magiging key o daan na matanong kung anong grupo itong mga suspect na ito Lakay. Bukod sa anggulo ng politika, may iba pa bang anggulo na sinusundan ng mga otoridad, June? Lakay Romel, yun ang aking tanong kanina, no? Kung hindi politika, hindi rin personal grudge, ano? No, but hindi ito diretsahang sinagot ng alkalde, bagkos ay sinasabi niya na hayaan niya na ang PNP ang nagkakandak na investigation kung ano ang sino ito mga nasa likod na ito dahil niya wala naman siyang kalaban. Okay. So, Thank you, June. Patuloy naman. Yes, salamat at maulan ngayon dito sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, flood control project sa Kandaping, Arayat, Pampanga. Ipinaiimbestigahan DPWH at kontratista posibleng managot. RH29, Boy Gonzales. Boy! Ipinagutos ni DPW Secretary Vince Quezon ng masusing investigasyon sa flood control project sa barangay Kandaping, Arayat, Pampanga matapos mabigong may tama ang umano'y detektibong disenyo nito na nagdulot ng pagguho ng mga pundasyon at panganib sa mga kabahayan sa lugar. Ayon kay Diso, matagal na isyu ang proyekto matapos mapansin ang pagguho ng pundasyon dahilan upang pilitin ang kontratista na magsagawa ng pagkukumpuni. Gayunman hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin umano na maayos ang proyekto. Dahil dito, giniit ng opisyal na panahon na upang panagutin ang mga responsable kabilang ang kontratista at ilang opisyal ng DPWH. Meron na rin na mga ulap na nasasabing may posibleng ugnayan ang proyekto sa ilang mababatas na kailangan ding isama sa investigasyon. Dagdag pa niya na lumilitaw na may seryosong problema sa mismo disenyo ng flood control project dahilan kung bakit paulit-ulit itong nasisira. Pinakamalubhang apektado ang mga residente sa lugar na nagaganib ang kanilang mga tahanan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy. Pilipinas ang oras, 6 minutes bago sumapit ang alas 3. Number Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Rapido, hataw, balita. Samantala sa pang-report mula naman sa Aringay, La Union, 102,000 pisong halaga daw po ng shabu. Nakumpiska doon. Report mula kay Freddy Fajardo. Freddy. Nakapit ngayon sa Aringay, La Union Police Station ng isang 25 anyos na binata, street-level individual drug suspect na residente ng Dagupan City matapos itong mahuli sa itinasang buy-bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni Aringay Chief of Police Major Romel Centeno, alas 5:30 ng umaga nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit, katuwang ang RID Pro 1, RPDEU 1, LUPDEU at Aringay Emlet at isang nagkunyaring buyer na binintahan ng suspect ng 5 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 15 gramo na may street drug price na 102,000 pesos kapalit ng mark money at taga dito inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon itong kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30 Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Driver at ilang pasahero sugatan sa panggaan ng sasakyan sa Roman Highway sa Limay, Bataan. RH number 37, Danny Comilang. Dahil sa banggaan ng dalawang sasakyan, driver at mga sakay nito nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na naganap alas 5 ng hapon sa Roman Highway sa Barangay Alangan, Limay, Bataan. Batay sa inisyal investigasyon, tinatawid umano ng Skygo motorcycle ang highway na may 3 backrider mula sa Cambia Street nang salpukin ito ng paparating na Honda TMX na may sidecar na bumibiyahe naman itong patungong Maribeles, Bataan. Kapwa nasugatan ang mga driver at backrider at agad na isinugod sa Bataan General Hospital sa Balanga City para sa agarang lunas. Parehong nagtamo nang hindi pa matukoy na pinsala ang mga sasakyan sangkot. Patuloy ang investigasyon ng pulisya hinggil sa naganap na insidente. Danny Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tinatay daw pong nasa halos 73,000 katao ang dumagsa sa highlight po ng Dinagyang Festival 2026. Report mula kay Jocelyn Maque. Jocelyn. Umabot sa 72,910 ang dumagsa sa iba't ibang venue sa highlight ng Dinagyang Festival. Ikinatuwa ni Mayor Raisa Treñas ang matagumpay na selebrasyon ngayong taon. Pinasalamatan din ng alkalde ang lahat na lumahok sa kompetisyon kasama na ang iba't ibang festivals mula sa ibang lugar sa bansa. Sa assessment naman ng Iloilo City Police Office, naging mapayapa dahil walang may naitalang malalaking insidente sa lungsod. Wala ring may nahuli na gun ban violator. Ayon kay ICPO Officer in Charge, Police Colonel Wilbert Parilla, dahil ito sa pinaigting na police visibility sa performance venues, food festival at concert areas, parade routes, transportation hubs at iba pang pampublikong lugar. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita Lunes. Thank you. May salinapit. Maraming salamat, Jeric, Don Carlos, at ating mga classmates sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Happy listening kay na PNP Chief General Nartates at kay PNP Deputy Chief for Administration na
General Bernie Banac, sir. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:04. This time check is brought to you by ACS.